Isang pinagpalang umaga sa ating lahat. Doon po sa tinatawag na Council of Trent, nabanggit ko na ito noong mga nakaraang kong pangangaral. Ang Romano Katoliko na iglesia ay tumugon sa doktrina ng reformasyon na tinatawag na justification by faith alone in Christ alone. Meron silang sariling mga pananalita na matatagpuan doon sa Canon 9 sa Council of Trent. Sa wikang Ingles, sinabi, if anyone saith that by faith alone the impious is justified, in such wise as to mean that nothing else is required to cooperate in order to the obtaining of the grace of justification, and that it is not in any way necessary that he be prepared and disposed by the movement of his own will, let him be anathema. Diba, napakabigat nito kasi sinabi ni Pablo sa Galatians chapter 1, ang sino mang magdaragdag sa Ebanghelyo ni Kristo ng anuman na ituturing na hindi sapat ang ginawa ni Jesus na paghahandog ng kanyang sarili para sa kasalanan, yun ay sumpain, anathema. Pero baliktad, para sa Catholic Church, ang sinasabi nila, kung sino man ang nagsasabi na sa pamamagitan lang ng pananampalataya ay aariin ang mga tinatawag na tao, na kumbaga walang anumang kooperasyon na magmumula sa tao o ni wala siyang bahagi sa kanyang pag-aaring ganap o kaligtasan, ang sinabi nila, yon ay sumpain. Baligtad, hindi ho ba ang makikita natin? Para sa Roman Catholic, ang sabihing hindi kailangan ang gawa ng tao para maligtas, ito ay kasumpa-sumpa. Hindi ko maintindihan, hindi ko makita kung bakit ini-insist ng Roman Catholic na hindi sapat ang ginawa ni Kristong paghahandog ng kanyang sarili para sa kasalanan. Hindi ko maunawaan bakit hindi nila maintindihan ang maliwanag na pagtuturo ng Biblia na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Jesus. Bakit hindi nila makita na sapat ang ginawa ni Jesus na sakripisyo para sa kaligtasan at hindi kailangan ng dagdagan ng anupaman? Hindi ko po maunawa ang lubos iyon. Ngayon, tayo po ay nag-aaral dito sa sulat ni Pablo kay Tito, at ngayon po ay nasa ika-4 na bahagi na tayo ng series natin sa Titus 2, verses 11 to 15, na pinamagatan kong ang paaralan ng biyaya, the School of Grace. Kung maaalala ninyo sa ating pag-aaral sa mga talatag ito, nagsimula tayo sa part 1, ang biyaya ng Diyos na naihayag sa unang pagparito ng Panginoong Jesucristo. Pagkatapos nakita natin yung part 2, ang biyaya ng Diyos na nagpakita, yon din ang nagsasanay, nagtuturo sa mga mananampalataya patungo sa pamumuhay ng kabanalan. Nung nakaraang linggo, yung ikatlong bahagi, ang biyaya ng Diyos sa muling pagpapakita ng Panginoong Jesucristo. Makikita natin yun, yung biyaya na makikita siya ng mukhaan ng lahat ng mga mananampalataya. Ngayon po, sa umagang ito, ang ika-4 na bahagi ng pag-aaral natin, ang biyaya ng Diyos sa pagliligtas o sa pagtutubos sa pamamagitan ng pagbibigay ni Jesus ng kanyang sarili para sa atin. Yun po ang gusto kong tignan natin. Kaya buksan natin muli ang ating mga Biblia sa Titus chapter 2, at ngayon ay nasa versikulo 14 na tayo. Mapapansin ninyo sa ating pinag-aaralan dito, si Pablo
mula doon sa sinabi niyang hinaharap na inaasahan natin. Yung darating na panahon na kung saan tumitingin ang bawat mananampalataya sa pagparito, sa pagpapakita muli ng ating Panginoon, bumalik siya sa kasalukuyan. Yun po ang makikita natin. Ang sinabi niya doon, yung makikita natin ay sino ikanya? Ang dakilang Diyos at ang ating tagapagligtas. Itong dakilang Diyos na ito at ating tagapagligtas, siya din ang nagbigay ng kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay maligtas. Ibinabalik niya doon sa kasalukuyan ang biyaya ng Diyos pagdating doon sa pagtutubos sa mga makasalanan. Napakaliwanag na makikita natin ang intensyon ni Pablo kung bakit niya ginagawa ito. Na kung papaanong ito ang inahantay natin sa hinaharap, ang muling pagpapakita ng dakilang Diyos at tagapagligtas ang Panginoong Jesucristo. Itong dakilang Diyos at tagapagligtas na ito, siya din ang namatay doon sa cross na naghandog ng kanyang sarili para sa ating katubusan. Makikita natin doon maliwanag na ang gustong ihatid sa atin ni Apostol Pablo kung bakit niya dinala sa kasalukuyan doon sa kanyang kamatayan sa cross ng Kalbaryo sa paghahandog ng kanyang sarili ay upang makita natin ang bisa, ang infinite value ng kamatayan ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. Gustong ipakita ni Pablo dito ang walang hangganan o ang kasapatan ng ginawa o ang kaganapan ng ginawa ni Jesus ng kanyang ihandog ang kanyang sarili para sa ating katubusan. Yung infinite value, sapagkat ang nagbigay ng kanyang sarili para sa ating katubusan ay walang iba kung hindi ang dakilang Diyos at ang ating manliligtas. Doon yung nilalagay ang infinite value, ang walang hanggang bisa o kahulugan, kabuluhan ng ginawa niya doon sa cross dahil lang nagandog ng kanyang sarili ay walang iba kung hindi ang dakilang Diyos at ang ating Panginoong tagapagligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang gusto kong bigyan ng diin dito sa pag-aaral natin sa umagang ito, na yung mensahe natin ay yung infinite value, yung walang hangganang halaga, yung sapat, ganap na halaga na ginawa ni Jesus ng kanyang ihandog ang kanyang sarili para sa ating katubusan, ay nakasalalay ito kung sino ang naghandog. Ito ang dakilang Diyos at ating manliligtas. Kanya, makikita natin na ang ginawa ni Jesus na paghahandog ng kanyang sarili ay talagang makapagliligtas ng lubos sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Sila ay Kanyang tunay na ililigtas at sila'y Kanyang ihahanda bilang Kanyang sariling bayan. Yun pong makikita natin sa ating mensahe sa umagang ito. Kaya basahin po natin ang ating talata muli. At gusto kong umpisahan natin uli doon sa versikulo 11. At ito pong sinabi sa atin, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, na nagtuturo sa atin upang sa pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan, ay marapat mamuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito, na hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo.
Pansinin ninyo, pagdating sa versikulo 14, na siyang, sino ito? The great God and Savior, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kalikuan o kasamaan o kasalanan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kaniyang sariling pag-aari. Ang mga bagay na ito ay iyong salitain at iaral at isaway ng buong kapangyarihan. Sino man ay huwag humamak sa iyo. Manalangin muna ulit tayo, hingin natin ang tulong ng Panginoon sa ating pag-aaral. Muli, O Diyos, tumutunghay kami dito sa iyong salita na tanging ang meron lang espiritual na pagtingin sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang makakaunawa. Naninikluhod po kami ngayon sa iyong trono ng biyaya na ang banal na Espiritu'y bumaba upang siyang aming maging tagapagturo ngayon. Gabayan mo ang iyong lingkod sa lahat ng kahinaan ay maipaliwanag ng may linaw at mayroong kapamahalaan ang iyong salita sa bawat isa. At ito po ay dinadalangin namin sa iyo ngayon sa ngalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Dalawang bahagi ang gusto kong tignan natin sa verse 14. Una, yung dalawang layunin ng pagtutubos, upang tayo'y tubusin mula sa kasalanan at sa pananagutan. Maliwanag yan na siyang sinabi sa atin na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. Ang pangalawang layunin ng pagtutubos ay upang tayo bilang makasalanan ay muling maidala doon sa wangis, maging katulad sa wangis ng Panginoong Jesucristo, yung tinatawag nating sanctification, pagbabanal. Yun ang layunin ng ating kaligtasan o pagtutubos upang tayo ay iangkop sa wangis ng ating manunubos, ang ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag din yan sa ating talata. Sinabi, at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Mga kapatid, tignan natin yung una, ang layunin ng pagtutubos o pagliligtas ng Panginoong Yesus. Ito'y upang tubusin tayo mula sa kasalanan at sa pananagutan ng ating mga kasalanan. Sinabi na ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo ay nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. Alam po ninyo, ang lengguwahe na ito na sinasabing ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin, ay lengguwahe ito ng tinatawag na atonement sacrifice ng Panginoong Jesucristo. Iyong sakripisyo ng pag-aalis ng kasalanan. Yun po ang kabuuan kung bakit ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili para sa atin. Ang atonement sacrifice ay ito yung proseso na kung saan tayong mga makasalanan ay ipinagkakasundo sa Diyos na banal sa pamamagitan ng isang handog para sa kasalanan upang matanggal ang kasalanan sa harapan ng banal ng Diyos. Yan pong tinatawag na atonement. Yan ang gustong ipakita sa atin ni Apostol Pablo. Noong ibinigay ni Jesucristo ang dakilang Diyos at manliligtas ang kanyang sarili para sa atin, ito'y upang ipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng handog ng kanyang sarili doon sa cross, upang ang ating sala at pananagutan dahil sa kasalanan ay mabigyan ng tugon, mabigyan ng solusyon ang ating problema ng kasalanan at pananagutan.
Sa Biblia, makikita po natin na maliwanag na ang atonement sacrifice ay ito po yung konsepto na tinatawag na substitutionary sacrifice, yung pagiging kahalili. Ibig sabihin, nung ibinigay ni Jesus yung kanyang sarili doon sa cross, ay kanyang kinuha ang lugar ng mga makasalanan, pinasan niya ang kanilang mga sala, at siya ang tumanggap ng parusa sa kanilang mga sala. Siya po ang kahalili. Siya yung substitute na makikita natin dito. Binasa natin kanina sa Lumang Tipan, sa Isaiah 53 and verses 4 to 6, sinabi doon, tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Pinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat ng ating kasamaan. Ganun po ang nangyari. Siya yung naging kahalili. Ipinasan ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan sa Kanya at siya ang pinarusahan. Siya ang sumagot ng lahat ng bayad ng ating pagkakasala. Sinabi din niya ni Apostol Pedro sa unang Pedro 2:24, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa krus, sa punong kahoy, upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Ganun po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Siya yung ating naging kahalili. Isipon po natin ng mabuti iyon. At pinaka-angkop na talata ay yung tinatawag na Great Exchange Text doon sa 2 Corinthians 5:21. Sinabi doon, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan, upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Siya na walang sala, inilagay ang lahat nating sala sa Kanya, upang sa gayon, ang Kanyang walang salang kalalagayan ay maibilang sa atin. Yun ang tinatawag na justification by the righteousness of Christ. Inaari tayong walang sala, matuwid, dahil sa katuwiran ni Jesus na ibinibilang sa atin. Ganun po ang makikita natin dito, mga kapatid. Ang kasalanan natin, ibinilang sa Kanya ng Kanyang ibinigay ang Kanyang sarili sa cross. Kasama dyan ang lahat ng terror ng impyerno, lahat ng hirap na pwede nating danasin dahil sa ating mga sala. Ang anak ng Diyos, tinanggap niya mula sa kanyang Ama ang lahat ng parusa na dala-dala niya ng parusa ng kasalanan na dala-dala niya na hindi kanya, kung hindi para sa ating lahat. Naranasan niya kung paano magdusa, mahiwalay sa kanyang sariling Ama dahil pasan-pasan niya ang sala natin at ang parusa para sa atin. Tignan nating mabuti yan, mga kapatid. At sinasabi dito ni Apostol Pablo, walang sino man na maaaring maging perfect substitute maliban sa dakilang Diyos at magliligtas na nagbigay ng kanyang sarili doon sa cross. Walang sinong pwedeng gumawa niyan. Si Jesus lamang ang pwedeng maging kahalili na sukat na tunay na matatanggal ang lahat ng ating sala at pananagutan sa kasalanan. Tignan ninyo yung infinite value na noong si Jesus ay binigay niya yung kanyang sarili para sa atin.
walang duda na ang sala ng mga matutuwid, ng mga mananampalataya ay naalis na. At ang lahat ng pananagutan ay wala na dahil ang nagbigay ng kanyang sarili ay ang dakilang Diyos at ang manliligtas. Makikita rin natin sa Biblia itong mismong salitang ransom o pagtubos, yung proseso ng pagpapalaya sa pamamagitan ng pagbabayad. At sa lumang tipan ng background niya sa harapan ng hukuman, ang isang nasasakdal ay kailangan magbigay ng pantubos upang makalaya siya sa sentensya ng hukom dahil sa kanyang mga kasalanan. At tayong lahat, ipinapakita sa atin, sa harapan ng hukuman ng Diyos, lahat tayo'y natagpo ang may sala. Merong kailangan magbayad ng kasalanan natin upang tayo'y matubo sa pananagutan ng kasalanan natin. At sino yan? Yan ang nagbigay ng kanyang sarili para sa ating katubusan. Sinabi nga, doon sa Mark 10:45, sinabi doon, sapagkat maging ang anak ng tao, ang Panginoong Hesus, ay hindi naparito upang paglingkuran, kung hindi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Siya mismo, ang kanyang sariling buhay, ang pinantubos para sa mga makasalanan. Sa Efeso 1:7, kung may Biblia kayo, maaari niyong buksan diyan. Sa Kanya'y meron tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. At sinabi ni Pedro sa unang Pedro 1:18 at 19, nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na sisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Tingnan ninyo mga kapatid, sino ang pinambayad at ano ang pinambayad para sa ating kaligtasan? Ang buhay at dugo mismo ng dakilang Diyos at ng ating tagapagligtas. Itatanong pa ba natin kung mababayaran ba ng banal na dugo ng dakilang Diyos at manliligtas ang ating mga sala? Kaya ba? Sadya bang makalalaya tayo sa hatol ng Diyos dahil sa ating mga sala? Itatanong natin, oo, sapagkat ang inihandog, ang ipinangbayad ay buhay at banal ng dugo ng dakilang Diyos at manliligtas. Ibinigay din ni Jesus ang kanyang sarili upang bigyan ng kasiyahan ng hustisya ng Diyos. Yung tinatawag na sacrifice of satisfaction. Yung paghahandog ni Jesus ng kanyang sarili ay upang masatisfy ang hustisya ng Diyos. Upang magkaroon ng kasiyahan na mailapat ng Diyos ang kanyang hustisya. Sinabi sa Exodus 34:7, sino ang ating Diyos? The Diyos who cannot leave the guilty unpunished. Hindi niya pwedeng ipikit mata lang niya ang mga may sala sa kanilang kasalanan. Hindi siya magiging Diyos ng hustisya kung hindi niya parurusahan ang may sala. Kaya nung ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili, ito'y upang tuparin niya ng buo, sakdal ang lahat ng kautusan ng Diyos at ihandog ang kanyang sarili upang ang hustisya ng Diyos ay masiyahan, mailapat sa Kanya na walang kasalanan. Ang hustisya ng Diyos ay nagkaroon ng kaganapan dahil sa handog ni Jesus ng kanyang sarili. Yun po ang makikita natin. Ikaw at ako, hindi natin kaya na isatisfy yung hustisya ng Panginoon.
Hindi ko kayang bayaran ang sarili kong kasalanan. Hindi ako pwedeng humarap sa hukuman ng Diyos at sabihin kong, ako magbabayad ng sarili kong kasalanan at upang ang iyong hustisya ay tunay na mabigyan ng kasiyahan at kaganapan. Walang ibang pwedeng gumawa niya, mga kapatid, kundi ang dakilang Diyos at manliligtas na nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. Siya na walang sala. Siya ang binagsakan ng lahat ng hatol para sa ating kasalanan. Kaya ang hustisya ng Diyos ay nagkaroon ng kasiyahan o kaganapan dahil ang naghandog ng kanyang sarili ay walang iba kung hindi ang dakilang Diyos at ang ating manunubos, ang Panginoong Jesucristo. Inihandog din ng ating Panginoon ang kanyang sarili bilang pampalubag loob. Yung theological word ay propitiation, propitiatory sacrifice. Sa ibang mga salin, tulad dito sa salin, ay hindi yun masyadong pinapakita. Sinasabi lang bilang paglilinis. Ngunit ang kahulugan nito ay may kinalaman sa puot ng Diyos. Kinakailangan malubag ang puot ng Diyos na nasa atin dahil sa ating mga kasalanan. At paano nangyari yon? Si Jesus ang sakripisyong pampalubag loob. Siya ang sakripisyo na hinihandog upang matanggal ang puot ng Diyos sa atin na kanyang ibinuhos sa anak ng Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. Unang 4:10, sinabi dito sa atin, narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, noong ibinigay ng dakilang Diyos at manliligtas ang kanyang sarili doon sa cross, yun ay upang saluhin niya ang lahat ng puot ng Diyos na para sa atin. Hindi niyo ba nakikita iyon? Dapat sa atin ibuhos ang puot ng Diyos dahil sa ating mga sala. Pero dahil inihandog ng dakilang Diyos at manliligtas ang kanyang sarili doon sa cross, ang puot na iyon ay ibinuhos sa kanya upang maalis sa atin. Kanya nga sinasabi sa atin sa Roma 5, 9:10, unang Tesalonica 1:10, 1 Thessalonians 5, 9, 10, ang lahat ng nakay Kristo ay napalaya na saan? Sa puot ng Diyos. Kung tunay kang mananampalataya ngayon, wala na yung puot ng Diyos sa iyong ulo. Tinanggal na yan dahil ibinuhos na yan sa cross kay Kristo na nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. Kapatid, napakaliwanag niyan. Wala na tayong haharapin panghatol. Pagdating sa paghuhukom, haharap tayo doon. Anong sasabihin? There is now no more condemnation for those who are in Christ. Wala nang puot kang haharapin. Hindi ka na magtatago sa mga bundok na babagsak sa iyo dahil dumating na ang tupa ng kapuutan upang maghatol. Ligtas na tayo sa puot na yun. Walang iba na makakapaglubag ng puot ng Diyos kung hindi ang sakripisyo, ang paghahandog ng sarili ng dakilang Diyos at ng ating manunubos. Mga kapatid ko, tignan nating mabuti yan. Itanong natin ang ating mga sarili sa ating mga natunghayan na kahulugan ng paghandog ni Jesus ng kanyang sarili para sa atin. Tanungin natin, namatay ba si Jesus? Ibinigay ba niya ang kanyang sarili? At tunay nga ba na kanyang na-achieve? Kanya bang natamo? Kanya bang nakuha ang layunin ng kanyang paghahandog ng kanyang sarili? Isipin natin yan.
Talaga bang siya yung naging kahalili ng mga may sala? Talaga bang yung kanyang dugo ay tunay na nag-alis ng ating sala at nagpalaya sa atin sa hustisya ng Diyos at tunay na nag-alis ng puot ng Diyos sa atin? Sapat ba ang ginawa ni Jesus para sa atin? Yan ang tanong sa bawat isa sa atin. Talaga bang nabayaran niya ng lahat ng ating sala sa pamamagitan ng kanyang dugo? Nasapat ba, nabigyan ba niya ng kaganapan ng hustisya ng Diyos sa kanyang paghandog ng kanyang sarili doon sa cross ng Kalbaryo? Itanong mo yan ngayon sa iyong sarili. Kung totoo ba ang claim ng mga Roman Catholic na ang sakripisyo ni Kristo ay hindi sapat, kailangan natin dagdagan. Ano ang implikasyon nun sa ginawa ni Jesus? Hindi sapat, kulang. Lahat pala ng kanyang ginawa, ng paghahandog ng kanyang sarili, hindi talaga tayo kayang iligtas nito. Anong kabuluhan na siya pa'y namatay doon kung hindi naman niya tayong kayang iligtas ng buong buo, mga kapatid? Kaya napakalaking kamalian na isipin nating hindi sapat ang ginawa ni Jesus sa kanyang paghahandog ng kanyang sarili sa cross. Ang naghandog, ilagay natin sa isip natin palagi, ay ang dakilang Diyos at manunubos. Yun ang naglalagay ng infinite value ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo. Ang kasapatan ng ginawa ni Jesus doon sa cross ng Kalbaryo ay simpleng mensahe. Ang kaligtasan ay sa biyaya lamang. Hindi ko kaya yun eh. Kung wala ang biyaya ng Diyos kay Kristo, walang sino man sa atin ay maliligtas. Yun po ang maliwanag na kahulugan ng kasapatan ng ginawa ni Jesus doon sa Kalbaryo. Dalawa lang yun. Si Kristo lang o walang Kristo. Hindi mo pwedeng sabihin, si Kristo at dagdag. Si Kristo lang o pag dinagdagan mo, walang Kristo. Walang kabuluhan ang lahat ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo pag dinagdagan natin dito. Mga kapatid, nakikita nating mabuti yan. Ang infinite value, nature ng sakripisyo ni Jesus para sa atin. Dahil siya ang dakilang Diyos at manliligtas na naghandog ng kanyang sarili para sa atin. Ang tatanungin natin sa ating sarili ngayon, ganun ba katibay ang aking pananampalataya sa ginawa ni Jesus doon sa Kalbaryo? Tanungin mo ngayong sarili mo ngayon, ganun ba yung aking hawak sa aking pananampalataya? Na si Jesus ang naging kahalili ko doon. Ako dapat yon, pero siya yung naging kahalili ko. Na si Jesus ang sumagot ng lahat ng parusa para sa akin. Si Jesus ang tumupad ng lahat ng utos ng Diyos para sa akin upang ang kasiyahan, ang kaganapan ng hustisya niya ay naganap para sa akin. Si Jesus ang tumanggap lang ng lahat ng puot para sa akin. Kaya ngayon wala na ang puot ng Diyos sa akin. Kapatid ko, ganun ba kaliwanag sa iyo ang pananampalataya mo sa sakripisyo ni Jesus ng kanyang sarili doon sa cross ng Kalbaryo? Napakaliwanag. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan, kalikuan, pagsalansang sa kautusan, sa lahat ng kasalanan. Mga kapatid, yan ang katotohanan ng ginawa ni Jesus para sa ating mga kasalanan. Ngunit tignan natin pangalawa, ano ang layunin
kung bakit inihandog ni Jesus ang kanyang sarili. Bakit ba niya ibinigay ang kanyang sarili doon sa cross para sa ating katubusan? Sinabi doon, at upang malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa, upang maging kanyang sariling bayan. Ang unang layunin ng pagtutubos ay upang tayo ay linisin sa pamumuhay natin. To sanctify us, upang tayo ay iangkop sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag sa Efesos 5:25-26, yung paglalarawan ng pag-ibig ni Jesus na dapat na pag-ibig ng asawa, lalaki sa kanyang asawang babae. Sabi, gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya upang kanyang pakabanalin siya na nalinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Yun ang layunin. Sinabi niya na inihandog niya ang kanyang sarili upang pakabanalin siya ang kanyang iglesia. Kaya doon din sa Hebreo 9:14, sinabi doon, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos, ay maglinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Mga kapatid ko, hindi mo pwedeng ikiniklaim ngayon na si Jesus ay namatay para sa akin. Tinubos niya na ako sa lahat ng aking sala. Inalis niya na ang puot para sa akin. Kung ang buhay mo ay walang pagbabago, kung hindi ka binabanal ni Jesus ngayon, kung walang pagbabago, patungo doon sa pagiging angkop sa wangis ng Panginoong Jesucristo, pagiging katulad niya sa katuwiran at kabanalan, walang ebidensya, kapatid ko, sa buhay mo, na ikaw nga ay tunay na tinubos na, niligtas na ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. Sapagkat yan ang layunin. Hindi pwedeng paghiwalayin. Pagliligtas at paglilinis. Magkasama po iyan. Hindi pwedeng pagliligtas, walang paglilinis. Hindi po pwedeng mangyari yon. Ang iniligtas, nililinis. The justified is sanctified. Yun po yung makikita natin. Kaya seleksikin natin ang ating sarili. Lumalago ba ako sa pamumuhay ng kabanalan? Lumalago ba ako sa patuloy na pagbabago ng buhay ko tungo sa pagiging kawangis ni Kristo sa kanyang buhay? Pangalawa, sinabi doon na isang bayang masikap sa mabubuting gawa. Layunin yun na magkaroon tayo, mapuno tayo ng mabubuting gawa. Yung ginamit na salita doon, masipag, zealous for good works, o gumagawa ng mga kabutihan. Alam nyo yung highlight, kung gumagawit kayo ng highlighter, di ba, pag nagbabasa ka, gusto mong makitang maliwanag yung iyong binasa, ina-highlight mo yon. Ngayon, pag hinighlight mo yung ganda ng buhay natin, ng buhay Kristiyano, nakikita yon sa mabubuting gawa natin. Siyempre, yung kabanalan yung una. Pero hina-highlight yung buhay ng yung ganda ng buhay ng mananampalataya sa kanyang mabubuting gawa. Yung kagandahang loob, yung pagmamahal sa kapwa. Di ba sinabi ni Pablo sa Galatians 6:10, kaya't habang may kapagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng mananampalataya. Ito yung layunin Tayo ay iniaangkop sa buhay ni Kristo. Papaano nabuhay si Kristo nang siya nandito sa lupa? Punong-puno siya ng mabubuting gawa.
Wala siyang iniskaso kundi yung kabutihan ng mga tao. Nagpagaling siya, nagpakain siya, nagturo siya. Iniisip niya palagi yung makabubuti sa iba. Kaya mga kapatid ko, isa yan sa bunga. Hindi pwedeng sabihin mo, tinubos na ako ni Jesus sa aking mga sala. Pero wala kang pakialam, wala kang ginagawa. Sapat, kontento ka na, ligtas na ako, wala akong pakialam sa iba. Hindi pwedeng ganon. Sapagkat ang isang layunin kung bakit tayo itinubos ni Jesus ay upang mapuno tayo ng mabuting gawa. Ano yung mabubuting gawa na nakikita sa iyong buhay? Yung pangatlo, sinabi, upang kanyang maging pag-aari. Divine ownership yan eh. Maliwanag sa unang Korintos 6:19-20. Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi na sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ang liwanag, ano? Sa bawat mananampalataya, hindi mo na pag-aari ang iyong sariling katawan. Kapatid ko, wag mong dungisan, wag mong saktan, wag mong baliwalain ang inyong katawan na iyan, sapagkat yan ay tinubos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ikaw ay pag-aari ng ating Panginoon. Ngayon, tinubos ka niya upang kanya maging pag-aari, kapatid ko. You now belong to Christ, no one else. First and foremost, you belong to the Lord. Yan ang layunin ng ating redemption. Pagtutubos. It was meant to sanctify, for us to be zealous for good works, and to be the possession of God. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Hindi lang para i-enjoy natin yung kaligtasan itself, kundi iniligtas niya tayo upang maging mga uri tayong mga tao na kanyang nilayong maging mga tao niya. Huwag nating paniwalaan ang lahat ng mga pagtuturo na pwede kang maging Kristiyano maski na ang buhay mo, pamumuhay mo ay katulad pa rin ng anak ng dyablo. Yung carnal Christian theory, hindi mo pwedeng sabihin, tinanggap ko na si Jesus sa aking tagapagligtas, ngunit hindi Panginoon. Yun po ay kasinungalingan. O eternal security, once saved, always saved, no matter what you do. It matters what we do, sapagkat kung tunay tayong iniligtas, makikita yan sa pamumuhay natin. Napakaliwanag yan. Kailangan, mga kapatid, ipakita natin ang pruweba ng katubusan sa atin ng paghahandog ni Jesus ng kanyang sarili. Palagi natin tignan ang ating sarili. Ako ba ito? Ako ba ang tinubos? Nasa akin ba ang bunga ng katubusang ito? Hamunin natin ang ating mga sarili sa umagang ito, mga kapatid ko. Kung ikaw ay tinubos, nasa iyo ba ang ganitong mga katangian? Mangungusap ako sa panghuli, mga kapatid, mga kaibigan na naririto ngayon. Maliwanag na sinabi ni Pablo rito, ang dakilang Diyos at ang manliligtas ay nagbigay ng kanyang sarili. Para kanino? Para sa mga mananampalataya. Para sa kanilang katubusan. Hindi para sa di mananampalataya. May naririnig mo ba yun? Kung hindi ka mananampalataya ngayon, ang handog ni Jesus na kanyang sarili bilang pantubos ay hindi para sa iyo.
yun ay para lamang sa mga sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, kaibigan ko, ikaw ba ay nagsisi na? Ikaw ba ay nanampalataya na kay Jesus? Ikaw ba ay nagsuko na ng iyong buhay sa dakilang Diyos at manliligtas na nagbigay ng kanyang sarili para sa kaligtasan o katubusan? Kung hindi pa, wala pa sa iyo ang katubusan. Sasagutin mo pa ang lahat ng bayad ng iyong mga sala. Aharap ka pa rin sa hukuman niya. At hindi ka pa rin ligtas sa pagdating noong paghuhukom. Hindi mo maririnig na ikaw ay malaya na sa poot ng Diyos. Hindi mo maririnig ikaw ay napatawad na sa lahat ng iyong sala. Hindi mo maririnig na ikaw ay absuelto na sa parusa ng hustisya ng Diyos. Ang maririnig ko, marinig mo, lumayo ka sa akin. Hindi kita nakikilala. Sana sa umagang ito, kaibigan ko, mahamon ka sa panawagan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Huwag kang manatili sa kalalagayan. Nasa landas ka pa rin ng kapahamakang walang hanggan. Ngayon ang pagkakataon na nananawagan sa iyo ang salita ng Diyos, lumapit ka sa Kanya. Ikaw ay magsisi at sumampalataya. Isuko mo ang iyong buhay para sa iyong sariling katubusan. Manalangin tayo. Panginoon, sino ang lubos na makakaunawa ng mga katotohanan ng paghahandog mo, pagbibigay mo ng sarili para sa amin, Panginoon. Kulang ang aming pangunawa upang maarok namin ang kalaliman ng iyong ginawang sakripisyo, Panginoon, para sa amin, para sa aming katubusan mula sa aming mga sala. Pero nagpapasalamat kami sapagkat ang iyong salita ay nagtuturo sa amin ng maliwanag na si Jesus na dakilang Diyos at aming manliligtas. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa aming katubusan. O napakalaking kaaliwan ito para sa aming lahat, Panginoon. Sapagkat anuman ang kalalagayan namin, meron kaming kasiguraduhan kay Kristo na ikaw ay makakapiling namin sa kalwalatian ng walang hanggan, ligtas sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo kami, O Diyos, kung ang aming pamumuhay ay hindi umaangkop sa mga tinubos. Nawa itong oras na ito ay magbago sa amin ng lubusan at sikapin naming umangkop sa kalalagayan ng mga tinubos, sa kabanalan, sa mabubuting gawa upang maging kalugod-lugod at karapat-dapat na iyong pag-aari. Dalangin din namin ang aming mga kaibigan sa umagang ito. Marami kami ngayon nandito, hindi namin alam ang kalalagayan ng puso ng bawat isa. Mangusap ka, Panginoon. Pakita mo sa kanila sa isang personal na paraan na kailangan nila si Jesus upang matubos sila sa kanilang mga sala, upang sila'y makaligtas sa lahat ng iyong parusa. O Panginoon, palambutin mo ang pusong matitigas, ang mga tuhod na ayaw lumuhod, paluhurin mo kay Kristo ngayong umaga upang sila din ay makakilala sa iyo. At dinadalangin po namin ang lahat ng ito sa ngalan lamang ng aming Panginoong Kristo. Amen.